libre lang sa isang beat. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang daming nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa may opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, paligid, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Merry Christmas! Merry Christmas! Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:07 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasimanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana Noche de Ronda. Agma karon, Hayra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. Mayad-ayad niya gabibilog nga probinsya at Akan. Mayad-gid niya gabibilog nga Banwa at Kalimot. Sa kung siin man kamo makaron anuman nga sitwasyon, kapin pa ay nakatawas kita sa bagyo, ha? Worry free, healthy, ag happy, safe kita tanan. Diba ga? 8 minutos makaligad sa oras, sit alas 6. Hindi kita magkalipat magpasalamat sa mahal nga Diyos sa panibagong kahigayunan. Abay, uman man kita nga mag-iililibaw bagay sa rayang nga palatuntunan. Miyerkules nga edisyon, November 5, 2025. Signal number 1, 2, 3, 4. May signal number 5. Pero nakasayod baga kita nga mas may mabaskog pa sa signal number 5. Ay syempre matik, ha. One rank higher kun sa mga opisyal pa. Signal number 6, super bugak. Hindi matupungan nga kabaskog mga Kasimanwa. Wrong mindset it mga tao nga nahikay pa. Ay, dato ko taro signal number 4. Ay, buisit niya klasit mga tao, ray. Hambag it akong kilaga nga nagapautuhas man ko an nga kagain it buot sa mga tao nga may pagkasalimpapaw. Mayad kunta baga kon gin-eskwelahan gintun-an manandaro anda nga gina komentaryuhan nga nano nga ni ay dato tagalero signal number 4. Wa nga ni makapatumba sa akon nga puno it kapaya, puno it kamatis. Libat im. Dapat ana magpasalamat no. Mga Kasimanwa apisar nga nagsa signal number 4 dahil nga ni nga sa akon it a personal nga analysis man. Especially particularly katon nga sa bilog nga probinsya at Akan. Ang buon nga mas nakaintindi gin prioridad rong safety. Although sa bagay inaman kita sa ginatawag nga judgment call. Kaya man ginaalaw man in fairness, it LGU, MDRRMO,
nga bisan hindi ka man mag-agto, magpasapupo rito, magpakaon it libre sa mga evacuation center. Pero imo nga panimagay kung safe mata. O, di ba ga? Ay okay mata, no? Agang-agang man nga sa bugon mo mga tao nga kung magpanilong sa imo nga panimagay, ano ka? Mata pober ka? May reward, may gift sa mga tao nga nagasapupo, especially sa mga panahon kaparehas kara kalamidad. Ag dahil nga ni nga somehow mabahogid rong bulig kung mindset nga ginatawag. Wao nagapaugtas, nagakooperar, agwa naga-demand mga kasimanwa ay nakaintindi kung sitwasyon. Nakikita ta. O kundi almost ha, ay wa man kita in fairness and with all due respect sa aton nga mga DDRMOs. It figure. Pero siyempre nagapasagamat kita nga wa kita't casualty abi. Apisar nga mga baw, may mga clearing operations sigin himo aton yung mga kapulisan ho. Nagtap kita kaina sa taga First Mobile. Ro aton yung mga kapulisan nga kaamuan karakanda kabay pang naintindihan taga. Oy, wa itugog. Pressured pa ko sa imik. Rogera! Kuan kita man nagasimpatiya. May puwersa pa, may extra pa nga energy sa pag-agto sa mga magayo nga lugar, magkandak pat mga clearing operation. Hayro yun nga ron yung mga nag-react nga nano nga ni dato ko taro signal number pa may nabulig ka mo. Doon na ilista ta ka mo ag panupuran at mga relief goods sagud makita nyo. Mauno man kaya nagabato ni relief goods nga wa man it nabulig, no? Nagpinasaway pag nagkutya pa sa mga rescue operations it aton nga mga rescuers. Ginaiwanan ro sarili nga panimagay, pamilya. Ay trabaho man tananda. Hay ka muna no trabaho nyo. Paninggitan do yun it akong kilaga nga hindi nyo kung dapat pa nga magkilaga. Sa tanan naton yung mga bangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. A blessed Wednesday katon tanan. Pangabay, like, share. Aton nga pala tuntunan. Kapin pa mga kasimanwa, ladies and gentlemen, neka nga. Noche de Ronda Wednesday edition now streaming live. Mabatian man kita sa gihapon via Aklan Cable ag Paradise Cable mga kasimanwa. Nagabaha man ha. Just a sort of idiomatic expression. Rong comment sa social media sa baha nga na-eksperyensyahan at Cebu. Nanorong kaundan. Puro paggiyaguta, insulto, and even sorigid pakamago sa social media. Bangod nga ni sa flood control project nga palpak ginkurakot. Hay si inyong do mga opisyal nga to nga na-involve sa kontrata. Pero mga nagpahugaman ko andang kontrata si inyon kamo. Hadlo kamo nga magpupanaog rito, magpakita-pakita sa mga tao, magpao-interview sa national media. Nga kuno abi naga-donate man kamo. Hinaboy kamot bato ko mga tao, makita nyo. Ay ayaw kamot pasamang-samang, ma-identify kamo rito. Ikaw gali ro kontraktor. Ikaw gali ro nagbulig tot po pirma rito. Ikaw gali ro supplier. Sabi nyo ko mga tao makaron ha. Sabi rong kaakig makaron. Ay nano President Bongbong Marcos galin ka pa rin na kapagaga ko imong
Hambay mataabero ni dating President Rodrigo Roa Duterte aka Tatay Digong. May adik tayong presidente. Pero may nagabaso nga sang magugang sa social media. In fairness Ay Duterte, bakit hindi mo siya inaresto? Bakit hindi mo siya dinakip? Alam mo palang adik! Ariusip po. Basi bagasugon ka man Tatay Digong, ginalaw mo. Kung tagin labugay mo lang at that time, magudwa magdaog. Hindi, ako babawi naman talaga ako kasi ang nangyayari ngayon, paramihan ng trolls. Huwag kayong mag-alala, si Inday talaga yung uupo sa susunod na... Ay, nako. Sa tanan naton yung mga night market goers, good evening. Hinano may suga. Wa pagid ka balik ro iba nga mga nagbukas I should say anda nga mga talipapa no ro iba nagabalik pagang nagapanghimos-himos man sa nga mga panimagay. Dos Mariusip at ano rong kamantaha man 150 ro kilo. Ay nanora. May ticket man doon, gintikitan man. Agpilagi naman 150 gid. Ginalagaan gin culture ninyo ron hay. Ang bagit ako nga kumpare nga mahilig magpanumsuman it kamantaha. Alinon mo hay nagahimakas man do tawo. Pero ana gali by the way nga English name it kamantaha high ghost shrimp. Ayaw lang kamot bakal basta related gani sa ghost. Ang kasayod kita nga ro mga ghost shrimps nga ginatawag aka kamantaha nagaguwa kon baha ag bagyo. Ay siyempre makabati kat ghost hay ghost flood control project. Ay Mariusip po. Basi sunod yung mga inadlaw kung inabo pagit. Pero 150 nga may mo lang 50 ron na. Ano gid nga sustansya ing hibuo di ko na high blood ron kapag wan na panupuran sa kapit bagay ron ay ag magtangway ka mo rayon it do ay ag tuba para nga magmagagaoy ulang tanan. Sa mga biyaheros ta dahan I don't know ang icon na nakapanglimpyo kun git. Baw awa ka man kara itumbukon. Actually puro nga ni gaoy. Pero iba karawa pa itugog, hindi man makatugog, masakit roo. Pero iba kara nga mga opisyalis at barangay banwagin na trangkaso. Maugo mo baga nga magpilinugaw ka. Ag puro negatibo imong ginabinantayan, nagapin na nervyos ka man pati. Kabudlay magbilinantay sa mga tawo nga hindi mo masayran kung paano mo bantayan. Sabi na tuod, ro iba nagapangamuyo, ro iba nagakooperar sa mga rescue teams na, ro iba nagakusa won nga nagaagto sa mga evacuation centers. Nami naman na ito, may libre nga panyapon ag kape. Habang ro iba man wat pakialam, maparo rescue, mapinahilong no trabaho ko iba ay tabi-tabi. Makaugot matod tanawon no, matod man sa nagapangalin kimo pero kung makita mo, insulto baga. Akon mo ro iba nga mga responders naton. Sabat pa baga una. Sa tanan naton yung mga pangga again, mga suki certified sa 16 tanan niya kabaranggayan niya sa Bilog Gabanwad Kalibo. Welcome. Sa mga taga-isla, It Boracay, Mainland, Malay, Buruanga, Nabas, Ibahay, Tangkalan, Makato, naman siya, Balinaw, Leso, Libaca, Madalag, Balete, Batal, Altabasen, Washington, i-remote natin again sa Palatuntunan. Iba natin yung mga taga-local government unit. Nagapasagamat man, ay mahuga man matod, abi nyo sundan kita it na yung bagyo hay. Cancellation of works, cancellation of classes, pinaguwa it kwarta,
Pinaguwa itpundo para sa ayuda. Tapos yaw-yawon ka pa tawo. Hamataya ka ta! Sa mga kinakailawan taman, siyempre nga mga kaigbataan, kapartidusan, kaparyentihan, kaapin man nubukon. Konsi man kamong kapartit, bilog nga Western Visayas. Bilog nga Region 6, bilog nga Panay Island, bilog nga Pilipinas, bilog nga Kalibutan. Standby! Ano ba ro pinaka-latest by the way nga track it bagyo nakagwaon gid man baga? Or may masugod yung man niya panibago? Dalay ang gid si DOST Pag-asa weather forecaster Benesonista Reha. Pamatian ta sa pinakaulihin naton nga Energy Weather Report. Magandang hapon, ako po si Benison Estareha. Meron tayong update muli regarding sa ating monitor si Typhoon Tino with international name na Kalmegi at sa tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na tatawagin nating Bagyong Uwan. Huling namata nitong si Typhoon Tino kaninang alas 4 ng hapon, 330 kilometers east-northeast ng Kalayaan Islands dito po sa may West Philippine Sea sa Palawan. Ito ay nasa kalagitnaan ng ating karagatan at nagdadala pa rin ng mga pag-ulan at mga pabugso-bugsong hangin dito po sa lalawigan ng Palawan. Other areas pa ng ating bansa apektado ng buntot o yung trough nitong si Bagyong Tino. So expect pa rin natin ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas pa rin ang tsansa ng mga kalat-kalat lamang na ulan sa may Cagayan Valley or mainland Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, sa natitirang bahagi rin po ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Mag-ingat pa rin sa pabinsan-minsan mga pagulan na nagdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi naman ng Visayas, Mindanao and Bicol Region, asahan lamang yung mga isolated thunderstorms but generally, fair weather conditions tayo overnight. Dito sa bandang Batanes and Babuyan Islands, andyan pa rin ang epekto ng amihan or northeast monsoon. So hindi pa rin siya bumababa, nandun lamang siya sa may extreme northern Luzon na nagdadala ng makulimlim at may kalamigang panahon na may mga light to moderate rains. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos itong si Bagyong Tino, papalayo pa rin ang ating kalupaan at lalabas ng ating area of responsibility either mamayang hating gabi or bukas ng madaling araw, moving west-northwest papunta ng central portion of Vietnam. Sa ngayon po nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 dito sa may Kalayaan Group of Islands sa mga isla po na sakop ng Pilipinas. Meron na naman tayong signal number 1 sa natitirang bahagi ng Palawan at sa lalawigan po ng Occidental Mindoro. So ibig sabihin, pabugso-bugso pa rin yung hangin na mararamdaman ng ating mga kababayan sa mga probinsyang ito sa mga susunod na oras. Meron din tayong strong to gale force gusts in the next 2 days sa ilang parte po ng Luzon. Kabilang na dyan ng Batanes by tomorrow, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Occidental Mindoro and Palawan at pagsapit ng Friday, November 7 sa Batanes and Babuyan Islands dahil naman sa amihan. Pagdating naman po sa storm surge warning or sa daluyong ng bagyo, aasahan na lamang yung 1 to 2 meters na daluyong in some coastal communities. Dito sa may northern and central portion of Palawan, posibleng mawala na rin yung babala sa daluyong pagsapit po bukas paglabas ng par ng bagyo. At yung weather advisory natin, nakafocus na lamang dito sa may Palawan. Dahil kay Bagyong Tino, possible pa rin po yung 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Paminsan-minsan lumalakas pa rin po ito hanggang bukas ng hapon. Update naman dun sa ating monitor na isa pang bagyo sa labas ng ating PAR. Ito po ay malayo pa sa ating kalupaan. Nasa south of Guam, 1,870 kilometers east of northeastern Mindanao. Taglay pa rin ang hangin na 55 kph malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at halos po hindi kumikilos dun sa kanyang kinalalagyan in the last few hours. Sa ngayon din po, kung mapapansin natin, wala namang direktang epekto itong tropical depression sa alinmang panig pa ng ating bansa dahil napakalayo pa nito. Base pa rin sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan pa rin ang unti-unting paglakas ng bagyo sa mga susunod na araw. So from today,
Up until Friday, mabagal pa rin yung pagkilos niya, pero possibly by Friday po, lalakas pa ito bilang isang typhoon dahil sa mainit na karagatang Pasipiko. Pagsabit po ng Friday evening or Saturday ng umaga, papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at papangalanan natin na Bagyong Uwan. Si Uwan po yung magiging pangalawang bagyo for the month of November. At kung mapapansin natin, over this coming weekend, aasahan natin yung movement niya west-northwest. So habang ka-level po siya ng Bicol or Northern Samar, pagsapit po ng Sabado, aangat ito ng bahagya at approaching pa rin dito sa may Northern and Central Luzon base sa pinakahuling track po ng Pag-asa. Kung mapapansin din natin, pagpasok niya ng PAR, lalakas pa ito bilang isang super typhoon. So nasa around 185 to 195 kilometers per hour po yung taglay na hangin nito. Marami nagtatanong, bakit ano yung magiging epekto nitong Bagyong Uwan dun sa amihan and vice versa? Ano yung effect ng amihan dun sa bagyo? So nakikita natin, paglapit dito sa may Northern and Central Luzon, possible po na magkaroon ng surge ng northeast monsoon or hanging amihan, posible ma-enhance ito. So maraming lugar dito sa may Northern Luzon na magkakaroon ng mas maraming mga pag-ulan kumpara po sa normal. At sa pagpasok ng malamig na amihan at paglapit ng bagyo dito sa may kalupaan, posible siyang mapanatili yung kanyang lakas or unti-unting humihina. So nandyan yung factor din na magkakaroon ng interaction sa kalupaan. So sa paglapit pa lang niya sa kalupaan, dun pa lamang siya posibleng manatili as a super typhoon at magsisimulang humina afterwards. Pero habang binabagtas po niya itong Pacific Ocean and Philippine Sea, inaasahan talaga na lalakas pa rin po siya at magkakaroon nga ng effect, hindi lang dito sa may Northern and Central Luzon, kundi sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa ngayon kasi, hindi pa kalakihan o hindi pa ganun kalawak po yung radius na tinatawag nitong si Bagyong tatawagin nating Uwan. Habang lumalakas po siya at lumalapit sa ating kalupaan, posibleng mas malawak po ito. So, kung mapapansin din natin, ito yung tinatawag na cone of probability. Hindi po ito yung lawak po ng bagyo, no? So yung sa cone of probability, doon pa rin posibleng magkaroon yung lokasyon or doon pa rin posibleng mapunta yung lokasyon ng Bagyong Uwan. So posibleng umakyat pa ito ng bahagya given this cone of probability going towards Batanes and Babuyan Islands. Then possible din na mas mababa yung track nito kumpara sa pinapakita natin sa ngayon. So as early as Sunday evening or afternoon or evening, posibleng magkaroon ng interaction or effect na dito sa may parting Eastern Visayas and Bicol region. So the best thing to do po is lagi magantabay sa ating mga updates kasi from time to time naman po ay naglalabas tayo ng panibagong track regarding dito sa tatawagin nating si Bagyong Uwan. By tomorrow and even in the next 2 to 3 days, ito na po yung time para maghanda po tayo dito sa parating na ating bagyo dahil aasahan naman ng generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng ating bansa. Pinakang uulanin po bukas ang Batanes and Babuyan Group of Islands dahil pa rin yan sa malamig na northeast monsoon or amihan at yung trough nitong si Bagyong Tino nagdadala pa rin ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa may Occidental Mindoro. But other areas of Luzon including Metro Manila, improved weather conditions, so ibig sabihin mas mababawasan na yung mga pag-ulan, generally bahagyang maulap at madalas na nagpapakita naman ng araw, pero sasamahan pa rin yan ng mga thunderstorms, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. For Metro Manila, temperatura 25 to 32 degrees, gayon din sa Maylawag hanggang 32 degrees, and Legazpi, and for Baguio naman po 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Palawan, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng ulan dahil kay Bagyong Tino, yung trough po nito. Kahit nakalabas na ng PAR, meron pa rin mga light to moderate rains pero hindi na siya katulad ng mga pag-ulan nitong nagdaang 2 araw. For Visayas, umaga pa lamang may tsansa na ng pag-ulan sa may Western Visayas and Negros Island region. Bahagyang epekto na rin ng trough. But the rest of Visayas or most of Visayas actually is partly cloudy to cloudy skies pa rin. Pinakamaaraw sa may eastern portions and even itong Central Visayas, itong mga lugar po na nadaanan at naapektuhan itong si Bagyong Tino. May time po para makarecover tayo pero possible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan na nagdudulot pa rin ng mga paminsan-minsan mga pagbaha. Dito sa bandang Mindanao, pinakang uulanin po bukas ang Zamboanga Peninsula, Basilan and Tawi-Tawi, kalat-kalat ang mga ulan and thunderstorms sa umaga hanggang sa hapon. And then the rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy rin. Magiging maaraw naman in many areas of eastern and central portions of Mindanao. Sa hapon, mga isolated lamang din na ulan at mga thunderstorms.
Meron po tayong gale warning sa ngayon, pero dito na lamang sa may Kalayaan Group of Islands hanggang 5 meters po, no? At aasahan pa rin na hanggang 4 meters naman dito sa ilang bahagi pa po, ilang baybayin pa ng West Philippine Sea at extreme Northern Luzon. Medyo mataas po yung 4 meters. Higit sa isang palapag ng gusali, equivalent po yan ng mga pag-alon. Habang natitirang baybayin ng ating bansa, nasa 1 hanggang 2 metro yung taas ng mga pag-alon. Tumataas ng mga 2.5 metro kapag nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms. At para naman sa ating weather outlook pa o yung magiging lagay ng panahon, simula Friday hanggang sa Linggo, Friday and Saturday, masasabi natin na safe pa rin naman, no? Generally fair weather conditions pa rin or bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan in many areas. Nagkakaroon ng mga pag-ulan pero hindi pa naman ganun kadadalas at mga saglit lamang po ito, no? Sa Luzon, expect pa rin natin partly cloudy to cloudy skies, may kainitan sa tanghali. Pagsapit ng Linggo, ito yung time kung saan lumalapit na po itong si Bagyong Uwan, no? So yung pinakang uulanin ng mga lugar, itong Cagayan Valley, Aurora, Quezon, down to Bicol region, yung mga nasa eastern sides na pinakamalapit sa bagyo, dumadalas ang mga pag-ulan. So make sure po na mag-ingat sa mga banta ng baha at landslides. Again, Friday and Saturday is the best time po to prepare yung malalakas na hangin at ulan dulot ng paparating na Bagyong Uwan. Para naman po sa Visayas, aasahan din po ang fair weather conditions. Madalas na magiging maaraw at mainit nga lang pagsapit po ng Friday and Saturday. Then pagsapit po ng Linggo, lumalamig na yung panahon, no, at nagkakaroon din ng mataas na tsansa ng ulan dito sa may eastern portion of Visayas. Aasahan din yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Mag-ingat din po sa banta ng baha at pagguho ng lupa dahil dun yung areas na pinakamalapit po dito sa paparating na Bagyong Uwan. Para naman po sa Mindanao, Friday and Saturday, asahan din, katulad sa malaking bahagi ng bansa, ang fair weather conditions, bahagyang maulap, madalas maaraw sa umaga hanggang tanghali, mainit dito sa may Metro Davao hanggang 34 degrees Celsius, ganyan din sa ilang mga syudad po dito sa may Kamindanawan. At pagsapit ng hapon hanggang gabi, nagkakaroon pa rin ng mga thunderstorms na pulo-pulo lamang, 1 to 2 hours. Pagsapit ng Linggo, ilang lugar dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soxalgen, magiging maulan dahil dun sa buntot o yung trough na tinatawag nitong si Bagyong Uwan. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies pa rin at may tsansa ng mga pulupulong pag-ulan. Ang ating sunset 5:26 ng hapon at ang sunrise bukas 5:53 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli po si Benison Estaneja. Yung susunod na update natin ay mamayang alas 11 ng gabi. Maraming salamat at ingat po ang lahat. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Alas 6:33. Klaro pa kay rekto. Bahay kapasugod yung mando dahil karang si Uwan. Ay paalin. Maamat-amat yung man kamo compute doon na. Kasi mambal ka bong, waron na. Signal number 4 nga ni ay hikay kami nga raang. Imbes nga magkilaga kita, mag-acknowledge nga signal number 4 kita iya sa probinsya Tacloban. Dahil sa ginatawag kaguuyit mahal nga makaako, pasalamat kita, ro ibat ay malisod, abi may mga makarasang klase tawo. Bagay, no? Elinunta. May tentasyon, abi. Pero bisan signal number 2, agalimbawa, bahaon kita, basugon mangyapon ng iba karon. Wasan na kasuginit pinatuon! Kinapatagang ng daro-dawo, signal number 2 ay ginabahagot Daya Dorobagong Pilipinas! Kundi nagsangag. Kasi man mataas bagay imong nga blood sugar, ikaw baga may diabetes. O hayrarong sabat sa imong nga bagatian, DTX 500. Rong DTX 500 may tatlong kaimportante nga mga anti-diabetic properties. Nga nano nga ni? Well, daya karang nga syarantin nga nagapanubot glucose, waisin nga nagakontrolar it blood sugar, ag polypeptide may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton yung partner kontra sa diabetes. DTX 500 mabakal sa mga butika ag sa Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center, Rependors Building, Musmeña Avenue, Kalibo, Aklan.
Sabay pa nga wait korupsyon, wait hocus-pocus when it comes sa pagpanupod at ayuda ha, mga maminser. Base kung di karon naman katagabaan. When it comes sa paglista, ilista, i-acknowledge nga ohor, ibang tao ay nag-agtorya, pero ibang tao man maklaim kung nga mga ayuda. Kung bukon ka it legit nga nag-evacuate, kung bukon ka it naya nga naapektuhan, wa nasama di mo nga panimagay, ayawon it hangad. Wa man doon it kwarta, sardinas, noodles, sabon, kunano pa una. Magpagugos kita abi. Imbis ka magpasagamat ay wa matana ako. Itaugon lang sa iba. Bukod na tsinghan nga, ba, kinapolitika na nanday. Alas 6:36, standby, manumbalik kita mga kasimanwa pagkatapos kila mampilang ka mga reminders. Pangabay, ugat-ugat, tsaka baruna. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sang MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Ariano, kagdiri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. GTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. GTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. GTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag GTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag GTX 500 na kita. GTX 500. GTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mabaka butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imo sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iserbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi
Yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pahisayod sa tanan nga mga negosyante ag pumuyo Itbanwang Kalibo. Ro Tesorero Municipal Itbanwang Kalibo, Ray C. Villaruel. Hay sa uma nagapahisayod sa tanan nga mga negosyante nga ro ikaap at nga quarter it pagbinagayran it business tax hay sa rayang paagabuton nga petsa 20 it Oktubre 2025. Ginapahisayod man sa atong mga pumuyo nga Real Property Tax Division hay padayon nga nagabaton it advance payment sa buhis itwugta, building ag makinarya. Sa gihapon may ginatao nga 20% nga diskwento kung gabayad it advance para sa dag-on 2026. Ro deadline kara sa pagbayad hay sa petsa 29 at Disyembre 2025. Para sa mayad nga balita agon maagom ro tax amnesty sunod sa RA 12001 o RP Vara Law, bayaran ra inyong amilyar buwis sa hugta o real property tax nga uwa penalidad ag interes. Daya hay para sa mga nagtaliwan nga mga dinag-on halin ko second quarter it Hunyo 2024. Duyon hay epektibo hasta sa Hulyo 8, 2026. Yakip man kararo mga delikwente nga mga negosyante ag tag-ana it mga propriedad hay ginapangabay nga bayaran do andang buhi sa nakatagana nga deadline para malikawan ro dugang nga penalidad ag interes. Ginapangabay nga dawhon ro pinakaulihing resibo nga ginbayaran. Para sa dugang nga detalye, magtawag gang sa numero 268-9584 para sa business tax nga pagbinagayran, ag sa numero 268-1706 para sa buwis itwugta, building ag makinarya. Bukas, ro among nga opisina halin it Lunes hasta it Biyernes, alas 8 it agahon hasta alas 5 it hapon. Abugid nga salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong Banwang Kalibo. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alas 6:44, mapa-shoutout anay kita. Tawanta igtagupangod inyong mga messages. Si Kasimanuang si Pera Diz Rojas nagapamantaw man katon. Thank you so much. Kasimanuang Rhea Dalida Istores. Ano po update sa weather sa Aklan? O kakatapos yang pag-asa man patpat ko andang latest weather forecast. Sa mga members it Istores sa Dalida family mayad niya gabi. Kasimanuang Lisel, mayad man ay walang pinsala ipag-pray naton do na sa lantay sobra nga ano ra kapin sa Cebu no tama gid
Tuwid pa manamit ang obrahon, pray over taman sanda. Bisan sa duyon man nga pamaagi. Ang sa mga nagapati nga prayer is powerful. Kung makita naghahambang nga kesyo binaha ito dorong Cebu, ay wasan na nagapangadi, ha? Abo man to nga mga relihiyoso, Kristiyano, Katoliko, and even iba pa nga mga religious sector nga nagapati sa kapangyarihan nga humit pagpangamuyo. Shout out sa Unaki Gasoline Station kay Limuel Alonso nga nagapamati sa Noche de Ronda. Milbert. Bisan nakabutangon do correct spelling it akon nga pangagan hay okay man kuno gyapon kanda. Ay nako. Kasimanwang Gigi sa Boko, good evening. Dali ang gid no mga kasimanwa ay makabigta nga may iskandalo nga natabo. O nagtaliwan nga November 2, that's Sunday sa Badyo Numancia. Ag nabunaan sa bilog sa barangay Kagawad na bagarong investigation in fairness ay na-interview ta kay ina si Police Lieutenant Risa Padilla at Numancia PNP. Reply tat makadali mga kasimanwa para sa benepisyo at mga tagpagamati, ha? Agwat anay social media mga kasimanwa para nga somehow maklaruhan dong mga bagay. Agkunta hindi kun mauman. Nag-ugat abi raya nga ra sa aton nga pagkasayod sa trouble ipilang ka mga pamatanon. Ay Ginoo ko. Abi nyo mauno ang dahil kung maka-intra rong ginikanan. Presensya pagangit ginikanan nga nagapanguntan na inaway gut aro treatment ko iba. Haraw with no much ado reply anay naton, ha. Interview naton kay Police Lieutenant Risa Padilla at Numancia PNP standby mga kasimanwa. Mga kasimanwa, habol kita sa Numancia MPS regarding sa natabo nga stabbing incident, and we have this morning no una sa Matmamay apisar nga sayod naton nga sako kita lately no sa pag-monitor nato ng pagiging alerto sa bagyo, but still may kahigayonan kita nga makapangayo manit update sa aton nga naman siya PNP no. Si Police Lieutenant Risa Padilla aton nga officer in charge no, makatao katon itdugang information. Sang kuro anay gabi ma'am nga background based mataas sa inyong investigation sa natabo nga stabbing incident kung sa sila biktima sa bilog nga Kagawad. Sige ma'am. May dahil nga adlaw no sa Tagapamati itayang istasyon. Mabaliro na tabo kay ra ko pizza dos alas 10:38 it gabi nakapaton itawag na ato ng istasyon ang kapangayo it police assistance dahil may ito kuno nga nakaagi it pamuno. Ito makaron sa andang residensya sa Barangay Albasan. Naniyagi-yagi raton karang mga duty PNP personnel nag-agti ito ang hakitan nga ni Raya nga isang ka government official ni Maura sa barangay nga may ninahon no ganiin sigida rahay nagpangayo ro aton nga kapulisan nga assistance na naman siya MDRRMO para imo rahay madaga sa isang ospital sa Kalibo para sa pagpabulong. Sa investigasyon nga ginkanda ko aton karang duty investigator ay mga bandang alas 10 kunura it gabi roo nga ako aton nga mga biktima nga 14 anyos at may kaibahan man ni Maura nga 16 anyos ay ginsugo nga magbakang it-ice sa isang kabaraka iya sa Barangay Badyo. Tagapabot kung kuno sandara sa baraka may hakitan ang dararo isang nga kaminor de edad nga 15 anyos nga naga-standby at naga-piso wifi kunura imaw. Ay dato galing ato nga ang 15 anyos ay medyo may andar ang inaway ito yung unga nga rait na nga yung biktima nga ni uwa lang nagdiritso ro dahil nga nga kaunga nga 13 anyos ay 16 anyos wala nagdiritso ito sa baraka kundi nagbalik sanda naguli lang mauli lang pa Barangay Albasan nga ni ay diyan nga sa pagtalikod nanda ay ginhaboy ko no sanda rait botelya nagsugid no paghabit botelya sa mayad yung aswerte hiwa at inigo kanda. Okay. No, pag abot nanda ito sa anda nga bagay
Hay na nga nagsugid dahil nga unga sa nga tatay nga uwa tang mana kami kabakag it ice dahil yan sa duyon nga ron nga ito kami andat itong kontra nga to ay ginhaboy sa botelya. Ngani bilang bagatyagon iti siyang kaginikanan ay ginagtunan no ginagtunan nanda ito ra yung baraka nga sa barangay Badyo ag magpangutana kung hamanit ano ron natabo kagi magmakato nga ginhaboy ro anang unga nga botelya. Sa pag-abot nanda ito kuno sa baraka, hayraan da karang haabotan igto, hay raya nga nga suspect naton agraan ang igmangkod nga tag-ana puro yung baraka. Nagpangutan na kuno raya nga atong biktima kun hamanit na nga ano natabo abiro. Hay siguro sa pag-uwi istorya hasa nag-abot sa punto nga nagkainitan ag nga wa nagkaintindihan ay hay nagbugas-bugan sa daitlimo ag naghaboy it mga bukot manami nga pamisaga sa bawat isa hay raaton ang nga suspect bumuod ana it nga siyaw kuno di ka sa may idawom it lamisa ay ginbuno na taraya nga biktima no sa mayad nga swerte hay hasagang nga ni anak nga igo hay sa waga nga portion ko anang alima iya sa anang nga abaga diri kara sa puno ko anang dugonggan man nga waga no say madagom-dagom ang ani diri kara nga sa anang alima ay raturo anang yung sagang nga kutsilyo pagkatapos ay royang kuno nga suspect hay hindi naman maigo it mayad atong biktima ton alat ang agin balingan ro nga man nga to nga 14 anyos ag ginhana naman nga bunon hay suno sa rayong biktima nga naton nga tatay hay kasagang naman nga hindi maigo ro nga agraan nga to nga kaibahan hay nga kaibahan abi ito yung victim naton nga nagatuon na sa ano nga sa baraka hay haagaw na naro nga agin buuri ka to sa lugar agin pagayo no agraya nga biktima kuno hay ginbalikan naman ag gin ampara abiron daya nga suspect nato nga tama gun do istoryahan lang kun tait matawhay. Dali mamasingat ako sorry. Kadto ginamin naton nga gina-attemptan nga tong padapatan at alima or something like that. Kat 14 anyos. Unga ni it victim nagsunod imo that time magaligi hapon. Nagsunod imo pagbalik gihapon agin paturo ka na. Ayun, okay. Si in kampi abiro na imong kontra kun sin kamping baraka. Nagsunod imo gihapon ito abi pagbalik, no? Okay. Dito yun abi dayon mo habuon ro nga to hapagayon ri ka to sa lugar ag ginbalikan dato nga tong tatay ng victim abi mana ag naging ampara ra tong suspect nga tama on abi tama yon ag sa habuon man do tatay ito ag nga kapatigayon nandar nga iuli sa andang bagay. Okay. So sa inyo man nga effort pagkasayod niyo ko natabo ay nag contact sa taga MD arari mo para nga madaga sa ospital dong victim. What about at the time ma'am ro suspect pag-abot naton una pa? Pag-abot natin dito sa barangay Badyo ay uwaot hindi ka uwaot ay na nagtakas ay agi mo pagkatamo ka tulo pangkakita ay diyan nga pagkaaga nga ni agi karon na ilang ating istorya kumandaan ng pamilya ano man kami kandaan ng inyo nga kung pwede isurrender hagod diyan nga maka ano matimo sa anang side sa kapaliwanag matimo kung ano mataro version na diyan nga incident pa nga natabo ay ugaling awa kita anak wa dalan ko operan system. Pero suspect at the time, ma'am, kung may ideya kita, ay under the influence of liquor man? Nagasuno sa ating yung pag-imbestigar, ay nag-inom sanda. Nasa buwan para kang rin. Okay. Sige, hay nano makaroon, ma'am, do status ko dahil nga kaso, may file na makaroon through regular filing. Ag nano ro kaso, ma'am? Yes, sir, no, i-fight natin do kaso nga sa frustrated homicide. Okay. Dayon nga aton nga victim nga ay sunod sa nabuo ng informasyon na dayon nga undergo mo operation sa anong atong alimay sa madagong-dagong ratong silinagang nana na masama karon hay presente gihapon yung mga nasa ospital pero aton nga sa suspect ay ano gihapon nga at large pa. Okay. Frustrated homicide. What about sa part it unga ko victim ma'am, may liability ayan mo apisar nga doon ay naginasugid nga gina-attempt man imong masakiton may una kaya bali sa aton matanga sa unga nga ron sir hay pwede matagi hapon natin doon nga mapasaka kita ito hapon kari ka to sa suspect. Sige ma'am, sa information nga na thank you so much and Noche de Ronda. Noche
The Ronda. Alas 6:55. Inom guman. Wata mahuman sa aton nga kwan. Aton nga Tinsa kita nagasingit kita permi when it comes sa inom nga raho. Ay may mga advice or mga may pagkabangat o kabaga ka. Kung dagag-on ka malang it-inom, ayaw gunit inom. Alas 6:56. Noche de Ronda. Okay, so kung medyo nagaluhan paro iba sa kung anano rong natabo, basit ana sa aton nga naman sa MPS, no, ginplastar naton. Okay? Kung nakugangan kamo sa sugid dit aton nga naman siya PNP, may nasayuran kamo. Okay? Please feel free to give your versions, mga kasimanwa at least sa pulis matana, no? Mga kasimanwa, importante karay maklaruhan do mga bagay, no? Ay sa part ni kagawad, mga kasimanwa, may pagkukulang man kung kakon ngita, no? Mas mayad akon ta nga nakaisip, wa ko ka blame, ha? Mas mayad akon ta kung nakaisip nga pagkatabo dali iyang tawagan ko ro pulis, kami rumaagtuig to sa area. Okay, may mga bubersyon abi nga namalisyahan man si kagawad sigon nasa impluwensya man it agwa di pataranta. Dari ang supunan tagaling doon na ron. Alas 6:57, standby anay sa evening draw. It PCSO Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Thursday for 7 p.m. draw is only for the province of Manila. For those of Yesterday or FDLA, we would like to inform you that we have just conducted a series of activities for our favorite citizens. And now we are ready for the actual draw. May we ask our AC representative to give the official go signal at bigyan na po tayo ng dyan. Aklan! Let's represent now Small Town Lottery. Time ready for our first winning number. Second winning number. And our second official winning number is ball number 19. Numero 19. Winning numbers for our 7 p.m. draw this Wednesday, November 5, 2025, are both numbers 10 and 19 in exact order. Numero G's ang p.m. draw. Ay, alas 6:59 itong karon niya oras. There you go, rong evening draw result. It PCSO Small Town Lottery Aklan. Nakaranga gabi it Miyerkules, November 5, 2025. Don't worry, para sa benepisyo at makaingabot pa makasubaybay sa nasabitan karon nga live draw. Don't worry, we will do the recap. O hayra mga kasimanwa in exact order. Yes! Ag 19, 10, and 19.
ag 19 sa tama nga pagpasunod. Aton man katon syempre Great Lion Gaming Ventures Incorporated Rosolo nga lihit imong partner it PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagdaya, sa mga nagingabot pusta para sa evening draw, unfortunately and sadly, wa magdaog na pierde literal nga nagsunggod. Better luck next time kung may nagdaog. Congratulations kasi Manwa. Yehey! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Alas 7:01, kumusta kasi manuan hadlo ka man baga matapnan uman itsugagop. Kapisar nga nakaagi kagon. Nagkamulutong tubig ka, nagka-chicken fox. Kapin ay may komplikasyon nga dali nga daga no kon masugagob kat uman. Ayat pa ko ba ha, relax mag D3 Bio. Panubuon ro viral ag bacterial load sa imong gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Shout out by the way ha sa tanan nga mga taga First Aklan Provincial Mobile Force Company. Sa gamat gid nga abo sa inyong extra effort ha, nag-clearing operation sa darito ho ba naging para sa safety at mga motorista. Noche de Ronda. Di ba ga mayad gid ara no sa bagay hay nakadiparaman kita nagailinabo kun aton ni mga kapulisan kato anay malisod ni mura nga maisip ba no maliban sa limited rong numero it mga kapulisan ta mahambay malat aron nga ay bukod matat ginsugo kamunda no pero makaron abi ginapaintindi pagid gina-enlighten man kita tanan hago sa kun anano rong mga literal nga core values it aton ni mga kapulisan. Nyani nga nakikita taman apisar nga daya dugang nga obligasyon abo man taghapon nag-apply sa pagkapulis ila sanda actually no nga ma-involve sa community in a positive way mga kasimanwa mambang mataribang pilosopo ay wat ako nagpulis para magbuyot ako itchinso ag palakol akon ana nga gusto hay di karagat ako ho mabubantay ang ako traffic masunod-sunod or madrive it patrol basta pulis ako until sa time nga mag-retire ako mga kasimanwa pero waay no ay kwan mandangan ni ganado ka baga batyag moro pag kinahanglan need nga magtabang magbulig apisar masaklap kumusta kaya akong pamilyar ito amon to nga bagay pa man bagahaon. Okay? Ang maliban karon hay wa ikabahan si nanay ko rito. May etc. Ano sa ngagan nga Call of Duty. No, ngani nga please sa mga igmanghod naton nga iba, maybe in fairness kanyo nalipat man kamo. Wa kamo kasayod, wa kamo kaintindi or nadaga kamo sa overjoy or over-excitement, over-happiness nga ginatawag. Apisar nga nakabati kamot impormasyon, maagi gidro super typhoon. Dato what our signal number 4? Ay! Ayaw kamot minakaron man aki. Ay hindo na. Maldisyonon ko imo kamo ko mga tawo nga nagapamati sa sunod ba nga bagyo hay hindi man na mag-agay ya katon direkta to sana nga panimagay ko mga kwan nga raho. Alas 7:05. Okay, ginabalikan tarong natabo sa badyo naman siya. Okay.
may mga instances nga haraho naga-create it insidente, krimen, nagabunga sa kunamat long time, no? Nga disgustuhanay, bagagusay, nadadagahigro, waagabot, pati ro mga unga. Masaklap, kunamat na problema, halin man sa mga unga ta. Mga mainit it dugo. Ha? Mga magangas, hindi bantanan. Hay, kung magka-problema kon, putanon siyempre, ginikanan. Hay tao, roratong suspect nga to, kung may mga unga man. Nga in fairness, base sa investigation report, ito naman siya PNP, sandat ang nagdiskusyon. Haman baga? No? Haman. Magangas at that time si Kagawan. Doy man mabudlay. Sa mga barangay officials naton nga kunamat nadadaga man sa bugar nga ginatawag, nalilipat man. Di man tanan. Kapen pa ko na sa impluwensya italak. Masino kay Gamorya nga mga bill? Naduduga ka abi sa kwan, sa focus kung ikaw hay nasa impluwensya italak. Natitrigger or isog nga wa sa lugar. Kani nga bartagid, no? Regardless kung ano ka professional kung amat, nagakalipat gid. Hay mas mayad akunta ka to. Nga pagkasayod ko information, hay gintawagan na lang it police. Galing may matuod man abi. Kalipatan. And maybe assumption ay at patihon ako karaya. Kagawad ako. Diba? Kagawad ako. What about sa unga nga to nga nangursunada? Okay. Hay aligasyon man abi hay suno again sa naman sa PNP paagi kay Police Lieutenant Risa Padilla, ginhaboy it buti. No. Ginhaboy it buti. Wa ang tumatumbok kun abi ratugid man nga unga. Basta sa report, ginhamboy it buti wa maigo. Okay, sumunod kay tatay na pagbalik pagresponde. Siin nga baraka. O ito ginturo. Kundi nang usisa man do sa bilog. Mga kasimanwa, gumawa ro sa bilog, maybe nagapaka superhero man, nakainuman as per report. Kundi bugto. Kung halimbawa, nakaisip man kunta ro na tong suspect nga ginasugid na muno. Dali ang gitba kung siya na ano kat imo nga hindi kat imo istorya tawagan talat pulis ndo na mo gud. Pwede aron. Di ba? Sir, oho, oro kagawad diya tuspiyak nga barangay hay ginaharas kami niya. Again, alin nun naton ay nasa impluwensya man sigon ni alak nalipat man. Okay. Budlay aki abi nyo magumurma makarayang ra. Create it bagina although hindi man tanan isolated case. No. Ro taga badyo naman siya basi kun matahapon mag-agtor ito sa Albasan, vice versa, Albasan tahapon mag-agtor ito sa kabay pag hindi matano, isolated case. Galing again, careful kita ay nayang mahuga. Mabudlay kung magbagagusan. Si Albasan po nung barangay Honorable Royden Perlas may ginpaabot man nga message, no? Pagi man sa aton nga interview kay nang agahon sa ana mismo nga opisina. Pwede ninyo nga balikan, i-replay, pamatian, agi absorb kung ano rong ikamayad for both parties. Ay na sense man anaton in fairness. Nga oro intensyon ni kapitan hay maayos sa mga bagay-bagay, no? Wa man sigon imo na ila karon nababasa taman. Dali man lang mag-comment, hindi naman pagpalampasunda. Noche de Ronda. Mga tao nga rangabat mga pagtaha bukod doon ang statement, ha? Soft spoken man si kapitan. Kailangan man ninyo una ron ma-justify kung ano ro anang pamumuno
No, kapin pa, hindi malikawan, involve anang pamilya. No? Mga kasimanwa. Pamatiin ninyo to, balikin ninyo para nga makakuan man ka mo, no? Makabati man o makapamati sa kung anano anang version matahaman it na involved ta si kapitan, anano anang partisipasyon, pamilya na rato, etc. and etc. Kasimanwang Arlene na Inge, good evening. Kasimanwang Ruben Espino Guillermo, good evening. Kumusta ang panahon sa aton? Kay Kasimanwang Rindel, mayad man niya gabi. Thank you so much. Alas 7:11, manumbalik kita pagkatapos sila mampilang ka mga reminders pangabayo at ugat. Tsaka muna. Noche de Ronda D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has Charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix sa mga butik. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akon pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro. Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po. 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny? Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko. Opo, tapos? Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko. Wow. Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last.
That's the Technogas technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Masarap na kainan ako ay nahuhumaling. Sa lasa ay di ka mabibitin. Masarap sulit sa suling tapside. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo, proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oy, alas 7:18 aton karon nga oras. Amba ni Kasimanuang Ruben Espino Guillermo matawhay gun man. Sige, praise God, mayad gid. Pag makapahuway-huway man aton nga mga barangay officials rin na sa Tibiao. Aton nga mga volunteers kung may una, mga pumuguyo ta na. Pwede yun siguro ka video kay uman. Lo. Sa Banwait Altabas kita naton do post man it MDRRMO no, may mga clearing operations man. Ay para sa safety. Alin yung tagid lang ron ay part ito ay aton niya kabuhi nga ra kun amat hay kaapin naton si Mother Nature kun amat kontra. Sa paano nga paagi? Ay may sangkuro man gyapon nga human intervention nga ginatawag. Nature, kahoy, saging imo nga itanom, pero masaklap ko naman sa mga hindi kun dapat tamnan. Delikado. Kapin pa kon magabayular daya sa Republic Act 1161 no, something like that sa anti-obstruction. No, ito aton yung mga power lines. Dali man lang magsabat niya. Ako nang gugta ra. I don't know kung mauno ka religious and seryoso ro aton nga local government units, by the way, mga barangay officials ta. No, when it comes sa dayang nga Republic Act, basta rong bottom line is bawal magtanom it mga kahoy sa idagom ko aton nga linya at kuryente, no? Especially sa mga nagataas. Ayro mga sanga karon kung magbaho, ayawan ka man itilinuto, pilambugan niya, mabalik ko man, mag-cause man it power interruption, reklamo ko man tao. Ag literal nga may maghambag ko man, gagurong taga-akil ko. Sa may natuon. Tanawan ito sa comment section. Kabudlay katon mag-unite mga Kasimanwa when it comes sa mga bagay nga may epekto sa aton nga pagpangabuhi. Hindi un kita magpamati rayon itrason. Kung i-clearing man akig man tao, bahala na ang buwas. Mariones. Okay, kasi manuang J. Nalin Ratay, salamat sa pag-view. Kung good morning man una o kung good evening man, kung mayad man nga utro adlaw. Mga kasimanwa. Anyways, alas 7:21 aton karon nga oras. Advance man kita it na yang remind when it comes sa distribution of ayudas or goods. Hanggat maaari, we cannot speak in behalf no sa aton nga taga-gobyerno, pero pag abot sa ayuda mga Kasimanwa, una gid gusto man as much as possible kuno nga matawaan magilisamit rong tanan. Pero punto karay no, may budget pa mga ma'am and sir. Ag hindi kunta pagtrataron it aton ni mga igmanghod
No, nga especially sa mga nag-evacuate nga kumbaga ASAP, SOP nga magabaton ka ayuda. Unya bukon baga treatment nga ginpaagto ninyo kami riya. No, ngani nga dapat manukot man kami talent fee nga ginatawag. Bukon talent fee, uro yun nga ginapanupod. Ayuda lang. Base in fairness kon okay, safe kamo, iya kamo sa evacuation center. Pag abot nito sa inyo ay inanod ro imong bugas. Inanod ro mga valuables mo rito, kwarta mo nga nakatago. Halimbawa malang. Ngani nga haraanay pampalubag loob or bulig. Bukod pampalubag loob, bulig, ayuda. Kung may bugas ro na pasagamati, ayon pag sinuraha. No. Importante safe kay abo pat ang bugas, sardinas, sabon, mantika. No. Pero makita mo sa ingkabuhi, importante survive. Giniinawayan patabi, no? Mindset gihapon mga Pilipino, hindi man tanan. Pati sa ruyon nga bagay, kung makakita at kay gayunan ro mga tawo nga namumulitika, bugto gid. No, di ba nga? Daya kita ro andang ngayon kita. Gustuhan mo taro tao sa social media dahil taro bagong Pilipinas ko. Ay siin kagun bangag. Abit anda kara may award man sanda sa social media magbinakaron ay aki. Kasi man mataas bagay mga blood sugar kabaga may diabetes hayra rong sabat sa imong bagatian DTX 500 nga may tatlong ka importante nga anti-diabetic properties. Sharantin nga nagapanubo it glucose, visin nga nagakontrol it blood sugar, ag polypeptide nga may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 ato na nga partner kaapin kontra sa diabetes. Mabagay sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Rependor Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Alas 7:24 kinakasubo ko gid mga kasimanwa di kara na lang gid na hasta ato nya pagililiba. Sa Miyerkules nga edisyon ni para tutunan. Sa tanan nato ni mga pangga, mga darling, mga sweetheart niya always nagapamati. Always nagapati ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Thank you so much. Thank you very much sa inyong pag-like, join ka aton via live stream, no? So man di kita magkalipat ha, magpasalamat sa mahal nga Diyos, salbar kita sa bagyo. Kung may mga minimal lang man yung mga damages, sige lang, makabangon gid kita. Sa tanan yung mga grasya nga nabaton nato nagpagabatunon pahalin sa mahal nga makaako. Sabay again dahil nga mga bulig, ayuda, blessing. Pagka-remind man ka to na maging blessing man kita sa iba. Aton nga partner technical kasi manuang Marlo Saraspe sa overall supervision at amon nga CEO ug Chief Executive Officer kasi manuang nga Apple Saraspe III. Para sa patas ag may tagipuso ni pagpanerbisyo publiko. Ako rin yung the good vibes man kasi manuang Malbert Dalidite number 107.7 Energy FM Kalibo kasi manuang ko palangga ko same pero iba. Ay, bangga!